Magandang oras at magandang buhay mga ka-TH. At ako'y mag-shoutout sa lahat ng nanonood ngayon na mga ka-TH natin sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Okay, so ito'y tips. Tatlong tips ito, pero dagdagan ko na. Gawin kong limang basihan para tayo talagang makakuha ng treasures na medyo scientific yung paghukay natin. Ano ba itong limang pamantayan o limang basihan? Atin yan malalaman pagkatapos nitong video. Okay, so atin muna to babasahin itong nasa libro to ng father ko kaya akin sa inyo lahat i-share ito. Ito, finding buried treasures. Paano nga ba tayo maghanap ng nakabaon na treasure ng World War II ng Hapon? Meron tayong procedures are suggested in order to locate quickly and identify whether your site is a gold mine or just a place where the Japanese buried old junk. Hindi lang kasi ginto ang ibinao ng Hapon, nagbaon din sila ng mga junk katulad ng mga bomba na hindi na sumabog. Mga kagamitan nila bago sila nag-surrender ay ang iba doon ay ibinao nila. So hindi lahat ginto ang ibinao ng Hapon. Meron ding mga junk or tinatawag na garbage. Itong search technique na ito assumes that you have a lots of funds at your disposal. So ganun talaga kapag magtreasurehan tayo, kailangan merong pera sa bulsa, kaya kailangan natin ng financier sa pagtreasurehan. Ang problema, ang mga financier ngayon ay tumatakbo na dahil karamihan ng lumalapit sa mga financier ay mga scammer din na mga naghuhukay daw na treasure hunter daw sila, magagaling daw na mga analyst at nalalaman lang natin na aabot ng isang taon ng paghukay at naubos na yung pera ng financier ng proyekto. Kaya ito yung makakatulong tong ating episode ngayon. Paano natin mapaiksi ang oras, ang araw, ang buwan ng paghukay ng mga inakala nating tamang digging spot ng Yamashita Treasures. So, okay, so punta tayo sa susunod na pahina. So ito na. Ang actually, lima ito na pamantayan para makakuha ng treasures. Huwag kayong maghukay kapag wala itong lima sa lugar na expected ninyo or sa prospect ninyo na lugar na mayroong nakabaon na treasure. Kapag wala itong lima na ito, tatlo lang itong naisulat dito pero dinagdagan ko na. Kapag wala ang lima ay sabihin natin dalawa lang or tatlo ay medyo hindi yan, parang hindi yata makahits. Pero kapag nandyan ang lima, present itong lima na pamantayan. Una, history. Pangalawa, knowledge in treasure symbols. And then, merong magandang kagamitan. At ang pang-apat niyan ay mapa. Importante na merong mapa. At ang panglima niyan ay live pointer. Yung buhay pa na matanda na nagkakita noon kung paano ibinaon ang treasures. At kapag meron ang lima na yan sa lugar na proyekto nyo, merong history, merong treasure symbols, merong mga marker, at meron din kayong gadget, at meron din buhay pa yung live pointer na tinatawag, at meron din kayong mapa. Kapag meron kayo ng ganyan na lima na pamantayan, ay sigurado na makahits. Pero kung dalawa lamang, halimbawa history lang at
At use of gadget, yung dalawa lang, may gadget ka. Katulad sa mga kasama ko, kahit saan sila mag-detect, mayroong detection eh. Kaya sabi ko sa kanila, ang importante ay marka na legit. Kapag ang site ay mayroong legit marker, ibig sabihin mayroong legit na ibinaon na ginto. Pero meron ding mga marka na gawa-gawa lang ng mga treasure hunters noon. Kaya dapat malaman natin sa history kung meron ba talagang mga Hapon na nagmarka niyan. Okay, paano ba malaman natin na legit yung marka? Well, mahirap yan. Kasi kung yung mga marka ay ginawa lamang ng mga treasure hunters 10 years ago, ay nilulumot na yan. At akalain natin na original or authentic yung marka, yung marker sa bato, yun pala ay gawa lamang ng mga treasure hunters, kaya nabubuang tayo sa paghanap. Pumapalpak tayo. Yan ang isang rason. Pero kapag gamitan nyo ng kagamitan na maganda, use of gadgets, ay malalaman nyo na walang detection sa lugar. Ibig sabihin, gawa-gawa lang yung signs na nakita nyo sa bato, o di kaya na-recover na matagal na ang item. Okay, so ito talaga ang hindi mahirap maintindihan ng ating mga ka-TH. Itong 5 na pamantayan, hindi kasi ito sinusunod eh. Karamihan ng mga kasama ko or nasama ko sa pag-treasure hunt ay pinagbasihan lang nila ay detection. Kunwari, makakita sila ng malaking puno and then detect sila pero walang marker ang puno. Walang nakapako na malaking pako. Walang marka ang puno pero ang puno ay old tree. Kaya pwede, di ba? And then nang mag-detect sila, mayroong detection. Ang totoo niyan, lahat ng detector, lahat ng scanner ay meron talaga mag-rehistro sa detector at scanner kahit saang lupalop ng Pilipinas. Kasi rich in minerals nga ang lupain ng Pilipinas. Kaya kahit saan ka mag-dowsing, mag-pendulum, mag-scan, ay meron talagang rerehistro na precious metals or itong tinatawag natin na vitamins and minerals. Natatawa nga ako sa mga kasama ko, vitamins nang tawag nila dyan eh. Kapag sasabihin ko minerals lang ito, ang sagot nila vitamins. So ang tawag namin dyan, vitamins and minerals kapag mga minerals ang na-detect. Okay, so ayan, so ano ba ang importante sa 5 pamantayan? Ano bang pinaka-importante? History, hindi ganong importante ang history kasi napakaraming mga gawa-gawa lang na kwento. Nakita lang yung Hapon na dumaan, sabihin na kaagad na diyan nakatira ang mga Hapon na bundok, yung dumaan lang pala eh. Naglalakbay lang, di ba? So ang history ay hindi yan talagang legit na totoo. Kasi kumain lang ang mga Hapon sa may creek. Sasabihin ka agad na may ibinaon, di ba? Mga ka-TH. So sa 5, ang history ay parang parang haka-haka lang siya. Pero yung natirang 4, live pointer. Kapag ang live pointer ay magaling ang kanyang memory ay magaling, ay pwedeng maalala niya kung saan nakabaon. Pwedeng maalala niya yung kahoy, yung malaking bato na malapit sa pinagbaunan. Kapag ganun katalas ang kanyang alaala ng live pointer, ay pwede tayong makakuha diyan. Pangalawa na pinaka-epektibo ay ang mapa. Wala nang gaganda pa sa mapa. Kapag original map at yan ang hawak nyo, kasi mga Xerox na lang yung ilang generated ilang generation na pag-Xerox niyan ng mapa, kaya hindi na natin nakikita kung saan ang original. Pwede kasing nabago na yan eh. Pwedeng dinagdagan lang ng may hawak. Kaya kailangan original map.
ang hawak natin. Pero sa ngayon wala nang makikitang original eh. Nakikita natin mga Xerox na lamang. Kaya kung ang mapa ay original, wala nang gaganda sa mapa. Ngayon, mayroong problema ang mga mapa ng Hapon kasi hindi nila yan nilalagyan ng pangalan ng lugar. Ang mga mapa ng Hapon ay nilalagyan nila ng code, yung mga lugar ay pinalitan nila ng pangalan. Katulad dito sa amin, mayroong akong mapa sa Masipilid Island, Masipilid. Iba yung nilagay nila na pangalan sa isla eh. Pero yung isla, Masipilid Island. Pero sa mapa nila, iba yung sinulat. Yun ay paraan ng Hapon para hindi talaga matagpuan ang kanilang ibinaon kahit makuha yung mapa sa kanila ng mga sundalong Amerikano o Pilipino. Kahit maagaw yung mga mapa ay hindi pa rin na matagpuan kasi ang isinulat ng Hapon sa mapa ay ibang pangalan na lugar. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Meron nga akong mapa ng Agusan Treasures, yung nasa bundok. Pero binaliktad yung bundok eh. Yung nasa mapa ay yung likod. Ang hirap talaga. Iikot ka pa dun sa napakalaging bundok eh para makita mo yung totoong site. Grabe talaga ang Hapon oh. Baliktad ng mapa eh. So mapa, automatic yan na pwedeng makakuha. Okay. Magandang scanner at magandang gadget. Well, hindi ako believe dyan. Kasi kung alam nyo yung LB16, di ba? Yung Proton Elic, napaka 800,000 yun eh. Napakagandang scanner. Pero pumapalpak pa rin siya dahil nga meron tayong mga minerals na itong mga deposito ng minerals underground, kaya na-detect siya ng scanner as precious. Kaya yun ang problema. Pero ganun pa man, at least nakapag-detect, di ba? Nakapag-scan. At least kaysa wala. Meron tayong graphics. Meron tayong makikita. Kaya medyo ang ating lakas loob, lumalaki ang lakas loob natin dahil meron tayong scanner na magtuturo ng lalim. Diba? Sa magandang scanner, ituturo ang lalim eh. Tsaka yung laki, diba, yung sukat. Pero wag kayong maniwala yung nagsasabi na may scanner na, uy, merong 200 gold bars, so ito gold bars to. Walang ganun. Ang scanner ay color coding. At pwedeng i-3D graphics na gold bars. Pero actually hindi talaga yung gold bars, yun lang ay color coding. At yung lumalabas sa 3D image ay na lang yun ng gadget, yung kanyang version. Pero actually hindi talaga makikita kung gold bars ang na-detect o anumang klaseng precious metal, basta magrehistro lang doon na merong precious metal or precious deposit at anong lalim at anong sukat, makikita yun eh. Pero yung nagsasabi na, uy, merong 200 gold bars daw, ito sa lalim na 20 meters, yung lalim pwede yun. Pero yung sabihin na gold bars, bakit mo masabi na gold bars? Nag-register lang yung precious metal sa scanner, sabihin mo na gold bars. Meron kasi kaming na-detect noon ng LB16 na deposit siya ng powder gold. Yung natural gold na minimina, yun ang na-detect. Parang merong nahalo doon siguro sa tagal ng panahon ay may na-deposito doon na maraming powder gold. Yun ang nabasa ng scanner. Kaya hanap kami ng gold bars. Nandun lang pala
Sa lupa, powder pala yung gold. At yun ay natural gold na minimina. Na-detect din siya ng scanner. Kaya ito yung isa na ginagamit ng mga scam na dala-dalang scanner na sabihin nila mayroong 200 gold bars at nakalagay daw sa box. Hindi yan totoo. Hindi malalaman kung may box o wala. Hindi malalaman kung concrete box o kahoy na box yung ginagamit. Basta mag-register lamang sa mga scanner ay precious. Merong precious metal at lalim. Yan yung mag-register niyan. Mga ka-TX, mga kababayan. Kaya kahit magbayad pa kayo ng scanner, kaya nga sinuli ko na yung scanner na ginamit namin noon kasi ang daming magpapa-scan tapos magbabayad sila hindi naman talaga sigurado kahit may scanner pa na gold bars yung madetect ng scanner, pero meron siyang madetect. Kaya na ano ako parang nalulungkot ako sa yung in-scan natin na nag-register na merong precious pero nang hukayin ay wala. Napakahirap niyan. Okay, patuloy tayo sa pamantayan kung paano makakuha or at least makasiguro na merong treasure ang lugar. So 5 yun, live pointer, history. So sa live pointer okay tayo dyan basta't hindi sinungaling ang live pointer, di ba? Mapa okay tayo dyan basta't authentic map at hindi gawa-gawa na mapa. Scanner at detectors 50-50 tayo dyan na makakuha. Pero sa panglima itong code and symbols of treasures, kapag legit din, kapag gawa talaga ng Hapon, meron talagang treasures. Hindi basta-basta maglagay ang Hapon ng marka sa bato kung walang nakabaon. Pero kapag yung mga marka sa bato nakikita nyo ay gawa lamang ng mga desperadong treasure hunters noong 1980s, ay dyan tayo maluluko at mabubuang dahil wala nga tayong makuha dahil gawa-gawa lang yung marker na nakikita natin. Ngayon, anong ba mga marker ang masabi natin na legit kaagad? Well, yung mga marker na 3D or yung iskulptura talaga, halimbawa pagong na malaki kasing laki ng kalabaw, ay hindi na yun magawa pa ng mga lukulukong treasure hunters. Ang tanging magawa ng mga lukuluko ng mga treasure hunters ay yung mag-chisel sila ng mga sign sa bato. At yung kanilang pag-chisel ay maliliit lamang na pagka-chisel na sign at hindi siya malalim, manipis lang. Kasi nga ay matigas ang bato Kaya yung magawa ng mga luko-luko ay mga mababaw lang na mga engraving. Okay, so kapag mga big boulder marker ng kalabaw na mga ulo ng lizard or iguana, ulo ng pagong, bato na malaking puso kasing laki ng tricycle, hindi na yan kayang gawin pa ng mga luko-luko. Halimbawa yung barko, 2 barko na ang nakita ko at yung isang barko merong nakuha. Hindi ako nakakuha, merong nakuha sa gilid ng barko. Malaking yan, malaki pa sa kalabaw ng mga barko yan na bato. Hindi rin yan kayang gawin ng mga treasure hunters. Talagang inuukit yan ng Hapon, ginagawang eskulptura. Kaya yung mga ganun, yung mga malalaki talaga, yun yung mga authentic, legit. Pero yung mga marka-marka lang sa gilid ng bato, sabihin natin letter Y, letter X, kanji sign, hindi pa rin yun 100% na gawa ng Hapon. Kasi marami talagang luko-luko na treasure hunters. Aminin natin sa ating comment,
Kapag meron kayong ginawa sa bundok na mga marka-marka, aminin niyo sa ating comment section na totoo ang sinabi ko. Kasi marami akong nakitang gawa-gawa lang eh. Kaya malulukot na lang tayo sa kahanap niyan, mga katiyet. So again, natin balikan. Ito yung 5 pamantayan ng paghanap ng treasures. Una ay history na sana totoo na kwento. Hindi yung gawa-gawa lang. And then, mag-aral talaga ng meaning of treasure symbols. Ayan. So, pangatlo, meron tayong magandang gamit na reliable. Yung hindi erratic, yung hindi basta turo ng turo. And then, pang-apat, meron tayong mapa. Yun talagang maganda. At sana, authentic na mapa. And then, pang-5 ay sana meron pang buhay na Pilipino na kasama sa mga nagbaon noon noong World War II. Yan yung maganda. Kapag meron pang live pointer. Sa ngayon, ang mga edad niyan ay 100 years na. Kasi kung 80 years na kasi nakalipas ang giyera, ibig sabihin, noong giyera ay 20 years old sila. Ngayon, kung noong giyera ay 30 years old sila, ang edad nila ngayon ay 110 na. 110 years old, hindi na yan, patay na yan. Pero kapag 100 years old, pwedeng buhay pa yan, pero hindi na makaakyat sa bundok. Kaya ang live pointer ay pwedeng ikwento niya na lang na diyan na bundok, sa may tuktok, merong malaking akasya. Yung ganun. Pwedeng pakinggan na lang natin ang kwento ng live pointer, pero hindi na natin siya kayang dalhin sa bundok. Dahil 100 years old, mahigit na yan. Kung buhay pa, mga ka-TH. Okay, so yung 5 na pamantayan na binanggit natin ngayon, yun yung magsasabi na hukayin nyo na dahil nandyan ang 5 pamantayan, 5 basihan. Pero kapag wala ang 5, 2 o 3 lang, medyo malayo sa katotohanan, mga ka-TH. Okay, so sana ay meron akong naibahagi sa inyo na techniques para makakuha at hindi kayo hukay ng hukay. Kahit na wala yung 5 na pamantayan ay hukay ng hukay pa rin dahil meron kayong na-detect at meron kayong nakitang marka. Okay, so sana nakatulong tayo ngayon sa ating episode. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa ating avid followers at sa mga bago pa lamang sa channel. Huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.